Okay, ganun ba po? Ayan, ako, sabik na nga yata sila, no, dahil marami na po ang nagsisipaghintay na maibahagi namin sa inyo ang isang kasaysayan ng pag-ibig. Kami po ay bumabasa at naghatid sa inyo ng isang piling kasaysayan ng pag-ibig mula sa ating mga taga-subaybay. Narito at ating dinggin ang isa sa napili naming ibahagi sa inyo mula sa ating letter sender na si Lady Amor. Siya po ay taga Santa Maria, Bulacan. Dear Kuya Larry, isang magandang hapon sa iyo. 10 ng iyong mga kasamahan sa DWWW 774. Itago mo na lamang po ako sa pangalang Lady Amor. 37 anyos at taga Santa Maria, Bulacan. Ako po ay napasulat sa iyo hindi para maikwento o maibida ang love story ko, kundi para maging inspirasyon ang pag-ibigan ng aking mga magulang. Sila talaga ang numero 1 mong listener at for sure ay nakatune in sila ngayon sa iyong tipanan portion. Tawagin mo na lamang ako, Kuya Larry, sa kanilang palayaw o tawagin na lamang po natin sila sa palayaw ng nanay at tatay ko na sina Rose at Romulo. Sila po ang aking mga magulang. Nagkakilala po sila sa terminal ng bus sa Cubao, Quezon City, na kung saan may maliit na tindahan ng ulam ang nanay ko noon. Habang ang aking ama ay karpintero sa umaga at tindero ng mani pagsapit ng hapon. Sa terminal ng bus sa Cubao ang kanyang pinupuntahan. Napakasipag ng aking ama. Sobra ang kanyang pagpupunyagi upang makatulong sa pamilya at magpatuloy ang edukasyon ng kanyang mga kapatid. Hindi na niya inalintana o hindi na niya inisip pa ang sariling kapakanan na makapagtapos ng kolehiyo dahil alam niyang kailangan niyang kumayod at magbanat ng buto. Gayunman kung papalarin sana ay siyempre nais niyang maging titulado balang araw. Ang pagiging masipag at mabait ng tatay ko ang naging susi upang mapansin siya ni nanay. Kuya, aminin ko, hindi naman masyadong kagwapuhan ng ama ko pero maganda naman ang ugali. Seriously, halos magkatulad kasi silang dalawa. Galing sa mahirap na pamilya. Pero hindi nawala ng pag-asa sa buhay at nagsumikap para kumita ng disente alang-alang sa pamilya at sa kanilang pangarap. At nang magkabutihan silang dalawa, kapwa sila bumuo ng magandang pangarap para sa isa't isa. Naging tapat sa kanilang relasyon at kumuha ng inspirasyon na balang araw ay magiging matatag ang kanilang kita sa pagbuo ng sariling pamilya. Kuya Larry, ang kanilang naranasan sa buhay, mga bagay na nagpaiyak sa kanila, yung mga sitwasyon na akala nila'y hindi nila kakayaning malampasan, at mga taong naging tukso sa kanilang pag-iibigan. Opo, may mga taong nakapaligid sa kanilang gusto silang paglayuin at mga klase rin ng mga taong imbis na pagpayuhan sila na mas maging matatag, ay nagbigay pa ng maling payo ukol sa pakikipagrelasyon. Tulad po ng aking nabanggit sa inyo, hindi man taglay ng aking tatay Romulo ang pagsasalarawan ng pagiging isang gwapo. Pero busilak naman ang kanyang puso.
Kaya kahit ganoon ay may pailan-ilan ding kababaihan ang natitipuhan siya. At kahit naman may itsura ang Nanay Rose ko, nangamba pa rin siyang posibleng maagaw sa kanya ang tatay ko. Kaya sa selos niya idinaan ang pagkabahala, bagay na noong una ay okay sa tatay ko. Pero nang kinalaunan din ay nagpaumay sa kanya o yung bang nagpasawa sa kanya. Dahil palaging iyon ang issue ng nanay ko. Halos 1 linggo rin silang nagpasyang maghiwalay para bigyan daan ng isa't isa na makapag-isip-isip, magnilay-nilay. Magpasya kung ipaglalaban pa ba ang pagmamahalan o hindi na. At alam mo, Kuya Larry, iyon na anila ang pinakamatagal nilang hindi pagkikita. At nang humupa na ang emosyon ng Nanay Rose at Tatay Romulo ko, kapwa nila naramdaman na hindi nila nakikita ang kani-kanilang sarili sa piling ng iba. Kaya bago pa man magsisi, kinausap nila ang bawat isa. Nang masisinan at walang pagsigla ng tuwa ang kanilang puso nang mangako silang magsasama na habang buhay. Tandang-tanda ko pa, Kuya Larry, December 25, 1981, nang magpakasal ang mga magulang ko sa isang simpleng seremonya sa isang simbahan sa Marilao, Bulacan, na ngayon tinatawag ng National Shrine of the Divine Mercy. Tunay nga na ang desisyon ng isang magkasintahan na magkaroon ng isang matatag na relasyon ay buhat sa mismong pundasyon ng kanilang pagmamahalan, pagtitiwala at pangako na sila hanggang sa dakong huli. Kaya naman sila ang aking modelo, Kuya. At siyang masasabi kong aking relationship goal. Kuya Larry, super thank you sa iyo at pangako ko naman na sa susunod ay ang aking love story ko naman ang aking ilalarawan. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Lady Amor ng Santa Maria, Bulacan. Well, mga kaibigan, mga giliw naming taga-subaybay, batid kong naibigan po ninyo ang inihatid naming kasaysayan ng pag-ibig. Ang bawat isa ay maaring may naibang kwento ng pag-ibig. Sino man po sa atin, batid ko na may espesyal ding kwento ng pag-ibig ng nakaraan, kayo po ay malugod naming inaanyayahan. Halika kayo at ibahagi rin sa programang ito ang pitak ng sarili ninyong kwento. Yung bang natatangi ninyong kasaysayan ng pag-ibig na kailanman ay hinding-hindi na ninyo malilimutan pa. Yung bang hinding-hindi na ninyo maiwawaglit sa inyong isip, puso at damdamin. At sana po naman ay magsilbing inspirasyon sa ating mga listeners ang iba't ibang mga kwento ng pag-ibig na aming inilalarawan sa inyo. Inyong ipadala sa palatuntunang ito ang bawat kwento na may kaugnayan sa inyong puso at damdamin at malugod po namin itong isa sa himpapawid. Pwede ninyong hilingin o banggitin sa inyong liham kung anong theme song ang nais ninyo. Ito po naman ang inyong kaibigan, ang inyong lingkod, ang inyong Kuya Larry. Maraming salamat po.